Aksidenteng nabisto ang hinihinalang safe house ng isang robbery at kidnap for ransom group sa Caloocan City kagabi. Kasunod ng ilang krimen sa Metro Manila nitong mga nakaraang araw, tiniyak ng Philippine National Police o ng PNP na patuloy ang paghahabol nila sa mga kriminal. Live mula sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, bagamat aksidente ang pagkakadiskubre, mahalaga pa rin umano ang pagkakatuklas dito sa hideout ng inihinalang malaking sindikato sa Natividad Subdivision sa Caloocan. Base sa mga nakuhang dokumento ay matagal na nag-ooperate ang grupo. Katunayan, base sa isang court document partikular, ang isang sapina ay kinasuhan na ng bank robbery ang isa sa mga nakatira rito noong 2005. Nabulabog ng pagsabog ang bahay na ito sa Natividad Subdivision sa Barangay Deparo, Caloocan, pasado alas 9 kagabi. Granada raw ang ginamit na pampasabog. Nakarinig din ng mga putok ng baril. Sa pagresponde ng mga barangay official at pulis Caloocan, isang dugo ang lalaki ang kanilang nadatnan, kasama ang 2 kasambahay at isang bata. Naisugod sa ospital ang lalaking kinilalang si Ed Villanueva. Kalaunin na sawi siya dahil sa tinamong tama ng shrapnel sa kanyang ulo. Sa investigasyon ng pulisya, 3 lalaki ang sinasabing umatake kay Villanueva. Bukod sa mga salarin na agad tumakbo, tumakas din ang isa sa mga nangungupahan sa bahay matapos ang insidente. Nang harang at tumangay pa ito ng isang sasakyang dumaang malapit sa lugar. Nagtatakbo kami. Huminto lang ako kasi nakahinto yung kutseng hinarang nila. Hinarang kayo? O, natakbuhan siya ng kotse, ako nasa harapan niya. Pagtalikod nga, ako na inagawan. Ang gulong onsehan ang sinisilip ngayon ng pulisya. May na-recover kasing mga dokumento sa bahay na may kinalaman umano sa robbery hold-up at kidnap for ransom. Hinihinalang bahagi ng Boy Alvarez Group si Villanueva at maging ang mga gunman. Natagpuan din ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen ang napakaraming bala ng matataas na kalibre ng baril tulad ng M14 at M16, pati na ang M203, mga magazine, granada, mga tactical radio at mga camouflage uniform. Tumabad din ng mga peking rehistro, plaka ng sasakyan, mga metal spike, tsapa ng pulis at samurai. Allied Bank ang complainant nila rito. That is way back 2005 pa. Bank robbery po ito? Bank robbery. Siguro nahuli na sila rito, so nakapagpiyansa, siyempre available ang robbery. Available yun, so nakapagpiyansa. Then hindi lang natin ma-determine pa ngayon yung mga recent cases na yung involvement nila. Pagtitiyak muli ng Philippine National Police na puspusan ng kanilang pagtugi sa mga criminal group. Ibinida pa nila ang pinakauling survey ng Social Weather Station o SWS na kanilang kinumisyon. Lumabas ditong 6 sa 10 Pilipino raw ang nasisiyahan sa serbisyo ng pambansang pulisya. Positive 15 na net satisfaction rating ang nakuha ng PNP. All-time high na raw ito mula nang isama sila sa survey noong 1998. Tapos na po ang panahon ng takipan at pagdudoktor ng crime statistics para lang sa pogi points. Pero ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, matabang ang pagtanggap sa pinagmamalaking survey na isinagawa Disyembre ng nakaraang taon. Sobra, tsaka talagang hayagan ang nakawan na nangyayari noon. Hindi na bawasan ng krimen. Nakita natin dito ngayon na sitting ducks itong mga security guards natin kung papasukin sila ng isang armadong magnanakaw. Lumabas pa sa SW survey na 29% lang ng mga krimen ang naire-report sa PNP. Apela muli ng PNP, maliit man o malaki ang krimen, dapat i-report pa rin ito sa kanila. Jessica, mag-iisang buwan pa lang umanong nangungupahan itong hinihinalang malaking sindikato nga sa Natividad Subdivision sa Caloocan. Kaya naman ayon sa mga opisyal ng barangay, hindi nila ito na-detect. Ayon naman sa Caloocan Police ay maging aral sana ito sa lahat, lalo na sa mga opisyal ng barangay, maging mapagmatsyag sa mga bagong salta sa inyong lugar. Agad nag-report ang kahinaan ng mga kilos sa mga otoridad. Jessica? Okay, Rafi, ano ang signature na modus nitong sindikatong ito? Jessica, isa yan ngayon sa kanilang mga inimbestigahan. Marami pa raw silang mga pinag-aaralang dokumento na nakuha mula dito sa loob ng bahay. At bukod dito ay madalawa pang babaeng kanilang inimbestigahan. Ang mga ito ay sumasailalim pa sa interrogation. At unti-unti ay may nakikita silang o nakukuha silang mga impormasyon mula sa mga ito, Jessica. Okay, pero mga bangko ang karaniwang biniktima nito? Base sa record, Jessica, ay bangko yung kanilang mga nagiging target
Pero meron ding mga kidnap for ransom operation daw silang isinasagawa. Katunayan, base sa record ng PNP Intelligence, ay nasangkot na ito noong 2012 o noong nakaraang taon kung saan isang Filipino-Chinese na bata ang kanilang kinidnap at agad naman ito nailigtas ng NBI at ang isa sa mga sangkot dito ay sinasabing miyembro ng Alferez Group kung saan isa sa mga miyembro nito ay nakita ang dokumento dito sa loob ng bahay sa Natividad Subdivision, Jessica. Okay, simpleng tanong tungkol dun sa survey ng SWS. Satisfaction rating yung sinukat dun sa survey, di ba? Tama, Jessica. Okay, so it should not be confused with the crime rate. Ang PNP ba, ano ang pinaka-latest na report nila about the crime rate? Did it go up or did it go down? Kasi ang perception dahil sa dami na mga krimen na nangyayari nitong past months and past weeks, no, parang dumarami yung krimen. Walang sinasabi nga ng PNP, Jessica, ay talagang maluwag na sila ngayon sa impormasyon. Yung mga maliliit na petty crimes ay talagang kanila nang isinasama sa statistics. So, dapat ay talagang mas marami nang nare-report na krimen ngayon. Pero ayon sa kanilang record ay bumaba pa raw yung mga bilang ng malalaking krimen tulad ng shooting incidents kumpara noong nakaraang taon. So, talagang magkakaiba yung mga statistics na ating nakukuha. Pero since nagsisimula pa lang sila sa napakaluwag na paglalakay ng mga statistic o criminal statistics record sa kanilang mga computer, kailangan pa talagang pag-aralan kung ano yung trend nitong mga krimen na ito at kailangan din talagang i-identify kung ano yung mga petty crimes lamang dito at ano yung mga malalaking incidents tulad ng mga shooting incidents kung saan lalo na pa yung may mga namamatay na mga biktima, Jessica. Okay, maraming salamat, Rafi Tima.